Nakilala mo ang Panginoon, ibinigay sa iyo ang ministry na yan, at hanggang kamatayan na hawakan mo yan. Alamin natin ang hinihingi natin para manatili tayo sa hinihingi natin, mga kapatid. Dahil pag hindi ka nasumap sa iyong hinihingi, hindi mo makukuha ang iyong hinihingi at inaawat sa Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito ay pinamagatang paano dapat natin tignan ang pagsubok. Paano ba dapat natin tanggapin? Paano ba dapat natin itong tignan? Yung mga pagsubok, mga kapatid, na dumadating sa ating buhay. Kapag sinabing pagsubok, mga kapatid, ito po yung mga bagay na hindi po pangkaraniwan na nangyayari sa atin. At sa una pong pagbasa, buksan po natin ang ating Biblia dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito'y hindi pangkaraniwan. So sinasabi, mga kapatid, ng Biblia, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo. So kung ano man po ang nangyayari sa buhay natin bilang mga tao, huwag daw natin pagtakahan kung tayo po ay dumaranas ng tinatawag na mahigpit na pagsubok. Ang pagsubok na ito na dumadating sa buhay ng tao ay hindi upang tayo po ay patayin ng Diyos. So ang pagsubok, mga kapatid, sa buhay ng tao ay dumadating upang tayo po ay subukin. Hindi po upang tayo, mga kapatid, ay pahinain ang ating loob. Hindi po ito, mga kapatid, upang tayo ay ilayo, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At sinasabi diyan, mga kapatid, dumarating ang pagsubok upang tayo po ay subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y hindi pangkaraniwang bagay o hindi karaniwang bagay. Mga kapatid, nakaranas na po ba kayo ng mga pagsubok na sunod-sunod po kayong namatayan? Tapos, nanakawan ka pa? Tapos, nalaglagan ka pa ng wallet na punong-puno ng resibo? O punong-puno ng pera, mga kapatid? Alam niyo yun, no? Yung dadating ka sa punto na magtatanong ka, bakit ang dami-daming tao, bakit parang ako pa? Mabubutasan ka ng gulong, doon pa, mga kapatid, sa may puno ng balete, alas 12 ng gabi. Minsan maiisip mo, bakit nangyayari ang mga hindi pangkaraniwang bagay sa atin? Ito po, mga kapatid, ay nangyayari para tayo po ay subukin. Alam nyo, marami po sa mga tao nagsisimula pa lang mabuhay at nagkakaedad, lumalaki. Dumadaan po ang tao talaga sa natural na ugali na tampuhin. Amen. Apo, nangyayari po yan. Pero kapag ikaw po, mga kapatid, ay malaki ka na at ikaw po ay tampuhin, hindi po yan pangkaraniwan. Ikaw po yung tao, mga kapatid, na kung saan ay kaprasong bagay na hindi mo magustuhan, hindi ka naimik, hindi ka nagsasalita. Hindi po yan, mga kapatid, natural sa isang tao. At tayo po, mga kapatid, bilang mga taong nagsisimula ka pa lang kung teenager ka, may mga tao po talaga na ayaw pagalitan at takot pagalitan. Pag pumasok sa trabaho na pagilitan, ang dami ko pong narinig niyan, nag-aawol. Alam niyo po yung mga tao na ayaw pagalitan at takot pagalitan, hindi sanay pagalitan, yan po yung mga tao na yan, mga kapatid, ay may mga mahihinang loob. At wala pong puwang sa tinatawag na maayos na estado ng pamumuhay ang mga taong mahihina ang loob. Yung mga taong madali pong ma-offend sa salita, nagtatampo, umaalis. Mga kapatid, kapag ganyan po ang ugali po natin, hindi po tayo magtatagal sa mga taong nakakasalamuha po natin. No? Kaya iwasan po natin siya. Ngayon po, may mga bagay kasi sa buhay po natin na kaya tayo sinusubok dahil may gustong alisin ang Diyos sa atin. Amen. May gustong tanggalin. May gusto ring i-improve. Pag ikaw po ay isang taong madali kang ma-offend, at gusto ka ng Diyos na tumibay ka, bibigyan ka talaga ng mga sitwasyon na kung saan ma-offend ka. Nang sa ganun, tumibay ang iyong loob.
Kung ikaw po yung isang tao na pag nag-post ka sa Facebook at nag-aantay ka ng mga like at walang nag-like sa'yo, walang reaction kahit ano, iisipin mo, bakit ako nilalike ko sila? Ba't wala ako nare-receive na like? Kahit anong reaction, wala. Kahit itong best friend ko, lagi ako nakasupport sa mga post niya. Pero bakit ako hindi? Ano pong nangyayari? Nagsisimula ka ng magbago. Dahil may mga ine-expect ka na sukli, pero hindi nangyari. Ngayon po, nasasaktan ka. Pero kapag paulit-ulit na ang pagpo-post mo at walang nagla-like sa'yo, walang reaction kahit na kanino, hindi ba't nasasanay ka? Pag nag-post ka, magbabago ang iyong pananaw. Ipopost mo to dahil gusto mo lang siyang i-save sa Facebook mo para may babalikan ka. Hindi katulad dati na ang isip mo, ipopost ko to para makakuha ko ng maraming atensyon. Nagbabago yung iyong pananaw. Nagbabago ang iyong pagkilos. At minsan, pagka ikaw po ay nag-post patungkol po sa evangelism o sa preaching mo, pag nag-post ka, walang reaction. Minsan, ba't ganun sila? Sarili mong kapatiran, walang reaction, walang support. Pero later on, titibay ka at susunod na magiging motibo at intensyon mo, kaya mo na siya pinopost hindi dahil sa kapatiran mo, kundi sa mga taong wala pang nalalaman patungkol sa Diyos. Amen. Binabago mga kapatid ang ating mindset o ating pananaw sa tuwing tayo po ay natetest o sinusubok. At kapag ka ikaw po ay isang taong madamot, hindi po ako magtataka, may mga panahon nawawalan ka ng pera. Nalalaglagan ka ng wallet. Minsan mahuhold up ka. Tapos doon ka mag-iisip, sayang kung pinabigay ko siguro sa mga mahihirap. Sayang kung pinangregalo ko sana sa tatay ko ng birthday niya noong nakaraang linggo. Nagtutuon na po yung tinatawag na panghihinayang at salitang sayang. At doon mo naiintindihan na kung hindi ka pa mawawalan, hindi makukondisyon ang isip mo. Pero may mga tao talaga kahit ilang beses manakawan, ilang beses masunugan, ilang beses mga kapatid, madukutan, legit na madamot. At hindi nila yun naiintindihan yung nangyayari ba't sunod-sunod. Hindi aware ang tao na maaaring ang Diyos ay nagtuturo sa kanya na kaya nangyayari sa iyo ang mga bagay na yan dahil may taglay kang kadamutan na hindi idinisenyo ng Diyos sa atin. Kaya kung mapansin niyo mga kapatid, yung mga taong madadamot, mabilis yan mawala ng pera. Akala nila kapag sila po ay nagdadamot, nakikip nila ang mga blessing kung tawagin nila. Pero ang totoo mga kapatid, the more kang madamot, the more kang nawawalan. Totoo po yan mga kapatid. At may mga tao naman pagdating sa gawain ng Diyos, sobrang damot. Pero pagdating sa panliligaw, sobrang galante. Minsan niya lang nakilala, 10 milti agad. Pagdating sa gawain ng Panginoon, ito, meron tayong ambagan. Busy ako eh. Meron pa po akong babayaran. Alam niyo mga kapatid, sa oras po ng tinatawag na pagiging bukas palad sa lahat ng bagay, maging sa gawain ng Diyos o sa lahat ng tao, pag may taong nangangailangan o may isang sitwasyon, ayon po sa tinatawag na pangailangan, kapag bukas ka po mga kapatid, kahit magkano, ibibigay mo yan. No? Ibibigay mo yan. Bakit? Kasi hindi ka nga madamot. Alam niyo mga kapatid, ang taong madamot, hindi po yan lapitin ang blessing ng Diyos. Totoo po yan mga kapatid, hindi po yan lapitin. Kaya, magpasalamat ka. Bakit ka nadukutan? Bakit ka nawawala ng pera? O bakit may mga bagay na hindi mo na-enjoy, ang mga blessing, kakasahod mo lang, hindi mo ma-enjoy? Magpasalamat ka sa Diyos. At mag-isip ka ng maigi. Paano mo ba ginagamit ang pagpapalang ibinibigay sa iyo ng Panginoon? Paano mo siya gamitin? At saan mo siya ginagamit? Kasi po, ang Panginoong Diyos mga kapatid, ay mayroong
tinatawag na obserbasyon kapag siya po ay nagbibigay ng blessing sa atin. Kapag binigyan po niya tayo ng blessing, hindi yan, mga kapatid, para sarilinin mo. Tinitignan ng Panginoon kung paano mo siya gagamitin para mabigyan mo rin ng kapurihan ang Diyos na nagbigay sa iyo. Kailangan mo siyang bigyan ng kapurihan. Hindi pwede, mga kapatid, na pag nakatanggap ka ng blessing, takaw ka. May mga kumakatok na sitwasyon, mga kapatid. Halimbawa, nagkakaroon ng lumabas tayo. Tapos nakita natin may isang kapatid na kulang ang pera. Yan po ay pagkatok ng Diyos sa iyo na kung sino man ang meron ay magkaloob, tumulong. Pero kapag ka ikaw po ay hindi po gumalaw ayon sa pangangailangan ng sitwasyon, markado ka na sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Kaya kung mapansin ninyo yung mga taong mapagbigay, hindi po yan sila nananatiling wala. May panahon na kinakapos, pero ang Diyos ay gumagawa ng paraan para humipo ng mga tao, para tulungan ang tao, na kung saan yung tao na yun po ay hindi po madamot. So sinusubok tayo. Susubukin ang kadamutan mo, susubukan ang kabaitan mo, susubukin, mga kapatid, ang pasensya mo. Madami pong paraan, mga kapatid, ang Diyos para po tayo ay subukin, para palabasin ang tunay na ikaw. Sabi naman po sa 1 Peter chapter 4 verse 16, Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Okay. Kung ang iyo namang pagsubok sa mga oras na ito ay ang pagsubok dahil naglilingkod ka sa Panginoon, kasi may mga tao po, mga kapatid, na kung minsan nare-realize nila at nakikita po nila ang mga problema, nung simula na po sila ay naglingkod. Sinasabi nila na, simula na naglingkod ako sa Panginoon, bakit parang lagi ako nawawalan ng pera? Simula na naglingkod ako sa Panginoon, bakit parang laging galit ang asawa ko? Bakit laging galit ang anak ko? Ang kapitbahay ko, nagpatugtog lang ako ng true it all. Ang daming sinasabi ng kapitbahay ko. Alam niyo, mga kapatid, yan po ay natural. Once na ang tao po ay naglingkod sa Panginoon, ang sabi nga ng Biblia, ang unang-una niyang makakalaban ay ang kanyang sambahayan. Kung ikaw ay isang tao pa lang na naglilingkod sa Panginoon, halimbawa anak ka, tatay ka, o ikaw po ay isang ina, pag ikaw pa lang po ang nakakakilala sa Panginoon, sa inyong pamilya, uusigin ka talaga. Pag sinabing pag-uusig, talagang aatakihin ka. Minsan pag may mga hindi magandang nangyayari, ikaw ang sisisihin. May mga tao nga, mga kapatid, ikaw simula na naglingkod ka, nagkahirap-hirap tayo. May mga ganyan po, mga kapatid, na pangyayari. So ito pong mga bagay na ito, ang sabi ng Biblia, ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito. Mga kapatid, ang sabi, kung sino mang tao ang magbata, ibig sabihin, nakakaranas po sila ng mga matitinding pagsubok sa buhay. Kagipitan, pressure, na kung saan sa mata pa ng tao, pag-iisip ng tao ay hindi pangkaraniwan. Parang pinag-iinitan siya ng mundo. Pinag-iinitan siya ng sitwasyon. Pero ang sabi dyan, mga kapatid, kung ikaw ay nagbabata na gaya ng Kristiyano, ang sabi dito, kapag ikaw po ay sinusubok, katulad ng pagsubok sa isang Kristiyano, ang sabi, luwalhatiin mo ang Diyos sa pangalang niya. Alam niyo, mga kapatid, meron kasing pagsubok na hindi galing sa Diyos. Hindi po lahat ng pagsubok ay iisipin nating sinusubok tayo ng Diyos. Hindi po lahat. Bakit po? May mga pagsubok na kagagawan po natin. Amen. Pasok ka ng pasok, mga kapatid, sa utangan. At nung sinisingil ka, wala kang pambayad, sasabihin mo, grabing pagsubok ito. Alam mo sa sarili mong hindi ka nagbabayad. May mga tao po na magagaling pong mangutang na hindi marunong magbayad. Hindi na nga marunong magbayad, wala pang balak magbayad. May mga taong nangungutang, sasabihin, wag mo ko awayin, hanggat nabubuhay ako, babayaran kita.
Promise ko yan sa'yo. Hanggat nabubuhay ako, hindi ko yan kakalimutan. May mga tao po, mga kapatid, na nautangan ng malaki. At yung umutang, mga kapatid, may mga tao na umutang 10 taon na. Hindi pa rin nagbabayad. At wala yatang balak magbayad. Alam niyo, mga kapatid, baka may nasasaktan sa atin dito, ha? Ito po yung salita ng Diyos. Kung kayo po ay may mga utang, isipin niyo maigi. Bakit kayo kinakapos? Bakit? Ang blessing nandiyan dyan naman, pero bakit parang kinukulang kayo? Alam niyo kung bakit? May atraso kasi kayo sa harapan ng Diyos. Kapag ikaw po ay minumulto ng pinagkakautangan mo at wala kang balak magbayad, huwag kang magtaka bakit ang blessing sobrang ilap sa'yo. Alam niyo kung bakit? Tinawag ka na ng Diyos. Tinawag ka ng Panginoon. At kasabay na pagtawag sa'yo ng Panginoon, kailangan mo mamuhay ng may kabananan. Mamuhay ka, baguhin mo ang sarili mo. At kung napansin mo sa sarili mo, may mga tao kang naargabyado dahil sa utang, simulan mo, hindi lamang sa harapan ng Panginoon ang pagbabago mo, kundi maipakita mo sa Panginoon na nagbabago ka. Simulan mo ng bayaran lahat ng pinagkakautangan mo. At tinitiyak ko sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, hindi po sasablay ang salita ng Diyos. Ibe-bless ka ng Diyos. Bakit? Nagbayad ka eh. At marami po sa mga Kristiyano na kung saan, kahit naglilingkod na sa Panginoon, matindi naman sila mag-pray. Pero hindi kasama sa prayer nila, Panginoon, tulungan niyo po ako na mabayaran ko yung kaibigan ko, mabayaran ko yung kapitbahay ko, mabayaran ko yung pinagkakautangan ko, ang nanay ko, ang tatay ko, mabayaran ko. Kasi kung kasama yan sa prayer mo, mga kapatid, kasama yan sa ditinggin ng Diyos sa'yo. At kapag dininig ka ng Diyos, sa prayer mo, babayaran mo ngayon ang iyong mga pinagkakautangan. Alam niyo, kahit maliit lang ang binibigay sa inyo ng Diyos na blessing, sa blessing kung tawagin. Halimbawa, maliit lang ang kita mo, may mga pinagkakautangan ka. Simulan mo. Hindi po, mali pong mindset yung pagka may pera na ako, pag may sobra na, tsaka ako magbabayad. Mali po yung ganyang pananaw, mga kapatid. Kahit paunti-unti, bayaran mo, hulugan mo. O kaya kung ayaw niya ng hulugan dahil inutang mo ng cash, gusto niya bayaran mo doon ng buo, gawa ka ng alkansya, hulugan mo doon hanggang mabayaran ninyo. Alam niyo, mga kapatid, napakasarap sa pakiramdam na bubuhay ka ng walang utang. Opo, wala pong utang. Ang sarap sa pakiramdam. Gigising ka ng masaya. Matutulog ka ng naiyak ka. Bakit? Nagpapasalamat ka sa prayer mo eh. Panginoon, salamat. Matutulog ako na walang utang. Di ba? Alam niyo, mga kapatid, alam niyo, ito rin po ang isa sa sumisira sa atin bilang mga Kristiyano, yung tinatawag na mga utang. Ang gagaling nila. Sa paglilingkod, wala ka masasabi. No? Sa kanilang mga ministry, wala ka masasabi. Pero ang tunay pala na buhay nasa baba. Ang daming proud sa iyo, kapatiran mo, pastor mo. Pero yung iyong kapitbahay, nako, hindi naman marunong magbayad yan. Wala. Paano mo mako-convert ng isang tao kung hindi mo mabayaran ng utang? Minsan pa nga, maganda pa nga gamitin. Sister, halika. Ay, kaibigang tunay, halika. Di ba may utang kasi 3,000? Panahon na. Babayaran na kita, pero sumama ka muna sa akin. Gamitin mo yung sitwasyon. Halika, babayaran kita. Sama ka. Tigil mo yung labahan mo. Ang pahala sa'yo. Pa kayo. Saan ba tayo pupunta? Pahala. Ano ka lang, magtiwala ka. Pera to. Dali mo sa simbahan. Kahit paano nakapakinig. Baka sakaling sa pamamagitan ng pamamaraan mo na mabayaran mo siya, na-convert pa siya. O, tingnan nyo. Nakabuti yung pagkakabayad mo. Kung ikaw po ay isang tao na nagbabata ng mga pagsubok, gaya ng isang Kristiyano, mga kapatid, pakinggan niyo po, may pattern po tayo dito ha, may pattern po na inihingi. Yung pagsubok na tinutukoy, gaya ng Kristiyano. Paano po ba natin maiisip kung ang pagsubok po ay
Katulad ng salitang Kristiyano, balik tayo way back 2,000 years ago. Paano po ba umikot ang tinatawag na pagsubok? Una mga kapatid, sa listahan, persecution. Yung inusig po ang mga Kristiyano, unang Kristiyano, nangangaral po sila, hinahabol po sila, pinapatay po sila mga kapatid, nilalagay po sila mga kapatid sa kulungan. Yun po yung mga pangunahin na tinatawag na mga pagsubok o yung mga paghihirap, pagdurusa po, pressure na kanila pong mga dinanas. Nakuha ninyo? Kung ganun daw po ang nararanasan mo, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, luwalhatiin mo ang Diyos sa pangalang Kristiyano. Sa pagiging Kristiyano mo. Kasi nung ikaw po ay, alam niyo mga kapatid, ano ko lang sa inyo. Ang sabi po ng marami, ang Pilipinas daw po ay Christian country. Do you believe? Amen. Christian po ang ating bansa sa pangalan. Pero hindi po sa gawa. Kasi ang tunay na Kristiyano, gaya ng ating pinag-aralan, hindi po yan kumakain ng dinuguan. Hindi po. Hindi po yan kumakain mga kapatid ng binigti na hayop o hindi po lumabas ang dugo. No? Hindi po yan mga kapatid, hindi po nagsasama mga kapatid ang magkasintahan na parang mag-asawa pero hindi naman sila kasal. Alam niyo mga kapatid, kapag kiniklaim po natin ang isang bagay at hindi po nakikita sa atin, hindi po yun totoo. Sa sapatos niya, di ba? Nakakakita kayo sa vlog, yung Nike. O, dadalhin ko ito, ganito. Di ba anong ginagawa? Pagbukas, di ba inaamoy-amoy pa? Yung sapatos, inaano kung authentic mga kapatid, ang daming mga pagsusuri. Pati yung check, hindi pala lahat ng check ay tama. Amen. May mga ano pala yan mga kapatid, may tama palang pagkakasulat. So kapag nasuri na kung authentic mga kapatid, doon pa lang siya papasa. Ganon din mga kapatid, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, huwag mong i-claim na ikaw ay Kristiyano kung ikaw ay lasinggero. Huwag mong i-claim na ikaw ay Kristiyano kung ikaw mga kapatid ay may mga bisyo. Huwag mong i-claim na ikaw ay Kristiyano kung ang lumalabas sa iyo ay puro pagmumura, puro paninira sa iyong kapwa, puro pagmamarites mga kapatid, dahil wala pong Kristiyanong marites. Wala po. Pwede natin madaya sa pananamit, pero yung loob po mga kapatid, yung nasa loob hindi po yung madadaya. Ang isang Kristiyano, may isang salita, hindi bumabali sa kanyang sinasabi. Nagbabayad ng kanyang utang. No? Hindi po niya mga kapatid inilalagay ang kanyang sarili sa alanganin. Di ba? Yan po ang Kristiyano. Ngayon, sa pagiging Kristiyano, kung dumadanas ka ng mga pagsubok, halimbawa, ikaw po ay naglingkod sa Panginoon, nabautismuhan ka, tsaka ka ngayon inaatake ng iyong asawa, ng iyong anak, o kaya kung ikaw ay anak, inaatake ka ng iyong mga magulang, tumigil ka na dyan sa ano-ano mo na, simpa mo na yan, wala namang pagbabago sa iyo. May mga ganun kasi, di ba? Kakalingkod mo lang sa Panginoon, isang araw pa lang, gusto na agad may pakpaka. Ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, unti-unti po ang pagbabago. Right, amen. At kung ikaw po ay tinawag ng Diyos, huwag kang magpapa-apekto sa kanila. Kasi minsan kasi pag dinidiktik ka ng salita, oo nga, parang wala naman yata nagbabago sa akin, niloloko ko lang ang Panginoon. Ihinto na lang ako sa paglilingkod sa Panginoon. Mali po yun, mga kapatid. Kapag alam mo ang ginagawa mo, mga kapatid, tumuloy ka lang. Kasi ikaw ang nakakaalam ng ginagawa mo eh. Alam mo yung ginagawa mong paglilingkod. At alam mo rin na sa paglilingkod, natural po na nagkakamali. Pero hindi po intentional ang pagkakamali. Di ba, mga kapatid? So, kailangan po natin luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito. Kuhanin niyo mga kapatid. Luwalhatiin po natin ng Diyos sa pangalang Kristiyano. Dahil tayo po ay followers ni Jesus Christ, mga kapatid. Luwalhatiin mo siya. I am a Christian. Proud ako na ako po ay isang Kristiyano. So, dito, sinasabi ng Biblia, mga kapatid, wala pong ibang luluwalhatiin. Walang ibang pangalang luluwalhatiin.
kundi ang pangalang nakakabit sa iyo. Ano po yun mga kapatid? Ikaw po ay isang Kristiyano. Huwag niyong kakalimutan yan mga kapatid. Kristiyano niyong nakilala ang Diyos. Kristiyano ninyong tapusin ang paglilingkod ninyo sa Panginoon. Kristiyano ninyong tapusin mga kapatid ang lahat ng bagay na sinimulan mo para sa ating Panginoong Diyos. Sumunod mga kapatid, Romans chapter 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Okay, pakinggan niyo po mga kapatid. Ang ating mong tinatalakay na paksa, paano dapat natin tignan ang mga pagsubok na dumadating sa atin? Una nating pinag-aralan mga kapatid, ang number 1, ito ay dapat nating inaasahan na maranasan. So walang exempted dito kahit pastor ka pa, kahit ikaw po ay mayaman, kahit ikaw po mga kapatid ay makapangyarihan. Pag nakakilala ka sa Panginoon, natural po ang pag-uusig, natural po ang mga pagsubok na nadating. Number 2 po, yung binasa ni Sister, ito ay nagpapaalala na nandito pa rin tayo sa mundong makasalanan. So, ibig sabihin, hanggat naririto po tayo sa mundong ibabaw na nabubuhay, hindi po natin matatakasan ang pagsubok. Amen. Nagpapaalala ang mga pagsubok, mga kapatid, na tayo po ay nasa mundo na makasalanan. Kasi sa langit, wala namang isusubok ang Diyos sa atin eh. Wala na pong pagsubok sa langit. Dito po tayo sinusubok. Nakuha ninyo mga kapatid? Sinusubok tayo pati sa kaligtasan kung tayo po ba'y mananatili o hindi. So ngayon, pag ikaw ay nakapasa, edi mapalangit ka. Hindi po ba? So ngayon, inuulit ko po, Romans chapter 5 verse 12. Kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Sabi ng Biblia mga kapatid, sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan. Sino po yung isang tao na yun mga kapatid? Ito po ay si Adan. Dahil sa kanya, kasi inaprubahan niya eh. Kasi tinan nyo ang kumain ay si Eva. Nakuha ninyo? Pero, ang mababasa natin sa Biblia at tinutukoy na dahil sa isang tao, si Adan po mga kapatid. Pero si Eva ang kumain. Di ba? Ano ba ibig sabihin mga kapatid? Kasi po si Adan po ang inutusan ng Diyos, binilinan kasi yan mga kapatid. Binilinan yan. No, na makakain yan. Ang lahat ng punong kahoy maliban dun sa gitna. Siya pa rin mga kapatid. Siya kasi ang in charge doon. Kaya alam niyo mga kapatid, sa relasyon, kahit sa pagpapamilya, kahit sabihin mong may ginawa ang asawa mo, in charge pa rin ang lalaki doon. Nasa kanya yun mga kapatid. Kasi hindi mangyayari kung hindi pinahintulutan ng lalaki. Hindi mangyayari mga kapatid kung nanindigan ng lalaki. Hindi mangyayari mga kapatid kung hindi basta nakinig ang lalaki. Kaya nga mga kapatid, kung mapansin ninyo hindi po sa pagmamaliit, base po sa history pa. Alam nyo, ang babae ay pares ng lalaki yan. Kapares po yan. No? Sa decision making, kapares yan mga kapatid. Pero bilang mga lalaki, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, hindi po lahat ng sinasabi ng ating mga asawa ay tatama. Hindi po lahat ng suggestion ay tatama. Bilang ikaw ay lalaki ng Panginoong Diyos, ikaw ay lalaki na inihalal ng Panginoon na manguna ka sa iglesia man o sa iyong sariling pamilya, kailangan mong magdesisyon base sa nakasulat, base sa kung ano ang plano ng Panginoon sa buhay ninyong mag-asawa o sa buhay, mga kapatid, kung saan man kayo mga kapatid. So kailangan nandoon. Kailangan salahin. Nakuha ninyo mga kapatid, kailangan salahin. Ngayon po, balik tayo mga kapatid. Dahil daw sa isang tao, pumasok po ang kasalanan. Pumasok. Alam nyo,
Noon, ang tao hindi naman po dapat namamatay. Wala po dapat kamatayan ang tao. Pero dahil sa pagkain sa prutas na ipinagbabawal ng ating Panginoon, pumasok ang kasalanan, siyang pasok din, mga kapatid, ng mga pagsubok sa buhay ng tao. Biruin niyo po, dati, gutom ka, kukuha ka lang, mga kapatid, ng bunga. Nandiyan dyan ang pagkain mo, wala ka nang poproblemahin. Pero dahil sa kasalanan, pumasok po, mga kapatid, ang kamatayan, at nariyan na po, nagsama-sama na, nagsanga-sanga na, pati ang mga pagsubok sa buhay na dati ay hindi naman ganun ang dapat na disenyo ng ating Panginoong Diyos. So kaya tayo namamatayan ng ating mga magulang, ng ating mga anak, ng ating mga mahal sa buhay, dahil po yan sa kasalanan. At paano dapat natin tanggapin ang salita o ang pagsubok? Ito po ay magpapaalala sa atin na nandito pa rin tayo sa mundo. Kaya pag sinusubok ka, huwag ka magbukmok. Nire-remind ka lang yan dahil kasi sa kasalanan. Kaya kayo nagkakaganyan. Kaya nagiging ganyan ang buhay mo. Nagkandahirap-hirap ka, inuusig ka, dahil yan sa kasalanan, nagre-remind yan sa atin. John chapter 16, verse 33. Sinasabi ko ito sa inyo, upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Nakita ninyo, mga kapatid, sabi dito sa King James, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapigatian. Pakinggan niyo po sa last verse, mga kapatid. Dito daw sa mundong ito, meron daw kapigatian. Pag sinabing kapigatian, ito po, mga kapatid, sa isang translation, persecution, pressure. Okay? Ang sabi, si Kristo mismo ang nagsabi, sa sanlibutan ito, kung saan tayo nakatira, ay mayroon kayong kapigatian. Ngunit laksan ninyo ang loob. Laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, sa mundong ito, may kapigatian. So hanggat nandito ka, hindi mawawala, iiyak ka talaga. Hindi mawawala na may mga panahon na sasama ang loob mo sa mga pagsubok na nangyayari sa iyo. Mga pressure na nangyayari sa buhay mo, mga kapatid. Yan po ay talagang mangyayari dahil nandito po tayo sa sanlibutan. Ngunit, may paalala po ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, laksan ninyo ang loob. Laksan nyo ang loob ninyo. Aking dinaig ang sanlibutan. Ano po ang ibig sabihin? Laksan nyo ang loob ninyo. Tinalo niya po ang sanlibutan. Sa paanong paraan? Nang siya po ay mamatay, ikatlong araw, siya po ay nabuhay. Tinalo po ni Jesus kahit ang pinakamatinding kalaban, at yun po ay ang kamatayan. Kasi noon nga, hindi po dapat namamatay ang tao, pero dahil sa kasalanan, pumasok po ang kamatayan. At yung kamatayan na yan, mga kapatid, ay hinarap ng ating Panginoong Hesus. Yan po ay nangyari sa Kanya, siya po ay namatay, ngunit sa ikatlong araw, siya po ay nabuhay. Nadaig niya po, mga kapatid, ang sanlibutan. Noong ang ating Panginoong Hesus ay nasa sanlibutan, siya po ay dumanas ng napakaraming pag-uusik. Siya po dumadating sa punto na siya po ay hinahabol para patayin. Si Jesus, naranasang traidorin. Si Jesus, naranasan, mga kapatid, gawaan ng masama. Gawaan ng mga kung ano-anong mga kwento. Naranasan niya pong duraan sa muka. Naranasan niya pong sa'y banatan. Naranasan niya po, mga kapatid, buhati ng krus na napakabigat. Naranasan niya po, mga kapatid, sa'y pahirapan nang siya po ay latiguhin. Naranasan niya po, mga kapatid, na lagyan siya ng koronang tinik. Naranasan niyang pahirapan, mga kapatid, hanggang makarating doon sa bundok, sa may krus ng Kalbaryo, bago siya ipako, mga kapatid. Naranasan po niyang kutsain. Ang dami pong naranasan ni Jesus na hindi po pangkaraniwan sa isang tao. Subalit tayo, hindi pa natin naranasang duraan sa mukha, lagyan ng koronang tinik, batukan ng malakas,
Hindi pa natin naranasan magbuhat ng krus. Pahirapan. Hindi pa natin naranasan na tayo po ay hagupitin. Maaaring nakaranas tayo na tayo'y trinaydor. Pero kung tutusin mga kapatid, lahat po ng ating dinadanas ay wala po sa kalingkingan ng nangyaring karanasan ni Jesus. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung ikaw po ay nagdaranas ng mga pagsubok na waring hindi pangkaraniwan, ang sabi dyan ng Biblia mga kapatid, luwalhatiin mo ang Diyos sa pangalang Kristiyano. Dahil yung Kristiyanong pangalan mga kapatid ay nakakabit sa pangalan ni Jesus. At ang pagiging Kristiyano ay wala pong nakakahiya dyan mga kapatid. Dapat natin ipagmalakihan, dapat natin panghawakan yan. Dahil pagdating po ng panahon mga kapatid, ang mga Kristiyano ang ililigtas ng ating Panginoong Diyos. Ang mga tao na kung saan nagsuko ng kanilang buhay sa ating Panginoong Diyos. Kaya ano ang dahilan para ikaw po ay sumuko? Ano ang dahilan mga kapatid para tayo ay tumalikod sa Diyos? Hindi mo pa naranasan mga kapatid na latiguin. Nasalitaan ka lang ng iyong ina. Nasalitaan ka lang ng iyong asawa. Hihinto ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi mo pa naranasan dinuraan ka sa mukha nang nangyari din sa ating Panginoong Hesus. Pero ang ating Panginoong Hesus mga kapatid, magbigay kayo ng magsasalarawan ng hihigit pa sa pangalang Kristiyano na uri ng persecution. Inuulit ko, pakinggan niyo po mga kapatid, Iglesia ng ating Panginoong Diyos. Mag-isip kayo ng hihigit pa sa pangalang Kristiyano. Ihiwalay ko Kristiyano na sinubok. Si Jesus ay ganun kabigat. Mag-isip kayo ng iba pang pangalan na pwedeng humigit sa pinagdaanan ni Jesus. Wala. Yun lang yun. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pedro mga kapatid, luwalhatiin yung Diyos sa pangalang ito. Kaya kung nagtitiis ka ng hirap mga kapatid, purihin mo ang Diyos na hindi ako nagsisising naging Kristiyano ko. Kung naghihirap man ako ngayon, nahihirapan man ako sa aking financial status, ako man ay inuusig ngayon, pupurihin pa rin kita. Pinili ko ito dahil ito ay gusto ko. At kung ano man ang dinanas mo, Panginoon, pinagpapasalamat ko dahil wala pa sa kalingkingan ng pinagdaanan mo ang pinagdadaanan ko. Amen. Kaya magpapatuloy ako sa iyo. Kung paanong namatay ka sa pangalang Kristo, mabubuhay ako at mamamatay ako na nakakabit sa pangalan mo. Ako'y Kristiyano. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, pasalamatan natin ang ating Panginoon. At hanggang dito na lamang tayo. Ito po ay hanggang number 7. Ulitin ko lamang po, paano ba dapat natin tignan ang mga pagsubok na dumadating sa atin? Una, ito ay dapat nating asahan. So asahan mo na yan na ito po ay ating mararanasan. Number 2, kung may mga pagsubok na nadating, sabi ng Biblia, huwag tayo dyan. Huwag natin yan isipin mga kapatid na parang pabigat. Kasi sabi sa number 2, ito ay nagpapaalala na nandito pa rin tayo sa sanlibutang makasalanan. Mawawala na po ang pagsubok sa oras na tayo po ay makarating sa kaharian ng ating Panginoon. Purihin natin ang ating Diyos, mga kapatid, at tayo po tumayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.